Blessed morning po sa bawat isa. Nandito po ulit tayo kala Cherry na bahay para po ipagpatuloy ang ating pong pag-aaral. Amen. So, nasa pangalawang yugto po tayo ng ating pong pagtalakay ng Walking in the Spirit. At naniniwala po tayo na day to day, kailangan maranasan po natin yung mga bagay na kung saan ay nakapaloob doon sa naisin ng Panginoon sa buhay po natin. So, kung tayo po ready na sa lahat po natin pong mga fellow Christians, minister, lalo na po sa mga Joseph family members, saan man po kayo naroroon, hallelujah, nawa sa mga susunod pong mga pag-aaral po natin ay physical po namin po kayo makasama. Amen. So tayo po ay mananalangin. Well, let us pray. Dakilang Diyos, amin pong ipinagpapasalamat ang umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat, Panginoon, ng araw na patuloy mo kaming iniingatan, pinaproteksyonan, O God, at patuloy mo kaming minamahal, Lord, at pinoprovide, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat binigyan mo po na naman kami ng araw upang mapagnilay-nilayan po namin at pag-aaralan ng iyong mga salita. Lord, ikaw po ang pumagitna sa umagang ito sa aming lahat, katulad po, Panginoon, ng nabanggit na aming pong pastor. Ikaw po ang palagi namin mapapurihan. Yes, ikaw po ang aming madakila, Panginoon, at patuloy, Lord, dinadalangin po namin ang buhay ng aming pastor, na pangunahan mo po, Panginoon, ang kanya pong topic, O God. Ikaw po ang magsalita sa amin, Panginoon. Gamitin mo po ang aming pastor, at salamat po, Lord, sa pagpapala mo sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga kapatid na narito, sa mga kapatid na nakikinig at masipag, Panginoon, na samahan kami, Panginoon, tuwing Wednesday, O God. Pagpalain mo sila at patuloy namin silang makasama, Panginoon, at makasama sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, patuloy din kaming humihingi, Lord, ng patawad sa lahat, Panginoon, ng aming pong mga kasalanan, at naghihingi din po kami, Panginoon, ng paglilinis sa umagang ito, Lord, ang aming pong mga nagagawa, sinadya man, Lord, o hindi. Lord, humihingi kami, Panginoon, sa iyo ng tawad. Pakalinisin mo po kami, Yes, Panginoon, sa umagang ito, upang marapat po kaming tumanggap ng iyong mga salita, Panginoon, at patuloy maging pagpapala din po kami, Panginoon, sa iba po, Lord. At ganoon din po, Lord, patuloy naming maisabuhay ang aming pong naririnig, Lord. Alam po namin ikaw ay nakatingin sa aming pong buhay, sa aming pong puso, Lord. Kaya naman dalangin po namin, Lord, turungan mo kami at turuan mo po kami, Panginoon, na maisabuhay at makita sa aming buhay pang araw-araw ang iyo pong, na kami po iyong mga alagad. Marami pong salamat, Lord, sa lahat ng pagpapalang natatanggap namin sa iyo, paggagay. Bigyan mo kami ng wisdom, Lord, at guidance, Panginoon, na ang maririnig po namin, Lord, na galing sa iyo, Lord, ay makita rin po sa amin. Marami pong salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so papatuloy po tayo sa pagtalakay po natin ng Walking in the Spirit. So yung result of walking in the Spirit sa Galatians chapter 5 verses 22 hanggang 23. Galatians chapter 5, 22 hanggang 23. 22 to 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Opo. Kaya ito pong binabanggit dito ni Paul sa mga taga-Galatians ay may kinalaman po doon sa call to character. Ang ibig kong sabihin, kinakailangan being filled with the Spirit calls as much to character as it does to charismatic activity. The Holy Spirit's fruit is to be grown in our lives every bit as much as His gifts may be shown through us. Kaya yun po yung bagay na dapat po nating maintindihan. Ito po ay programa ng Holy Spirit sa buhay po ng taong nananampalataya po sa Kanya. May binabanggit po si Dietrich Bonhoeffer. Ang sabi niya, the fruit of the Spirit is a gift of God and only He can produce it. So hindi kaya ng tao na yung mga binanggit po natin na binasa kanina, hindi kaya po natin yun eh. Marami nga po tayong mga programa para sa changes ng individual life po natin, di po ba? Pero nagpe-failed. Why? Kasi human program eh. Pero kung
programa ng Espiritu ng Diyos, magaganap po yun sa buhay po natin. Kaya yung fruit of the Spirit, programa yan ng Holy Spirit sa buhay po ng mga taong nagnanasa na sa day-to-day ng kanyang buhay, maipamuhay niya yung godly living. Sanabi rin po ni Billy Graham, as humans, we have two great spiritual needs. Una, the first is forgiveness. Kung wala yung Holy Spirit, we don't know kung kaya nating mag-forgive. Pangalawa, which God has made possible by sending His Son into the world to die for our sins. Pangalawa, however, it is for goodness which God also made possible by sending the Holy Spirit to dwell within us. Di ba yung una, yung kaligtasan, natanggap po natin. After no salvation na yon, nilagyan tayo ng di ba, ng Holy Spirit para hindi na tayo bumalik doon sa dating gawin ng buhay na controlled by sin. Kaya yung sin, kailangan paniwalaan po natin. Wala nang kapangyarihan sa buhay po natin Kasi merong Holy Spirit akusan nag-guard sa atin pong buhay para tayo manatili doon sa buhay na gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, again, yung binabanggit ni Paul sa mga taga-Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano yung binabanggit po doon? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yun, di ba? Yung program ng Lord, magiging new creation yung tao. The old has gone, the new has come. So lagi ko po itong name-mention na yung word na new sa original na pagkakalimbag ay kainos. Ang ibig sabihin ng kainos ay fresh, di ba? Novel, tapos unused. Yun yung kind of life na kung saan inilagay ng Diyos sa mga taong pinatawad sa kanyang pagkakasala. So malayo na siya. Malaya na siya doon sa bondages of sin. Kaya yung Holy Spirit ang siyang tutulong doon sa tao para makapamuhay siya ng mayroong kabanalan sa kanya pong buhay. Pero kung human program, hindi natin kaya. Di ba? Hindi natin kaya. But because the Holy Spirit ay kasama natin, nagjujuel sa buhay po ng mga taong nananampalataya sa Kanya, kaya yung day-to-day life niya, yun po dapat, yung binanggit natin, yung fruit of the Spirit, kailangan nagmamanifest yung love, joy, di ba? Peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, lahat yan. Hindi po, mahirap. Kundi kung i-allow natin ang Spirit of God na mag-move sa buhay po natin, kaya po natin yan. Amen. Kayang mag-activate sa buhay po ng bawat sa atin. So, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with every increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Yun, di po ba? The Holy Spirit is breaking down the influence of sin. Yung Holy Spirit, ang kanyang trabaho, papanghinain yung gawa ng kasalanan sa buhay ng tao. In the believer's life and the creation of a positive likeness to Christ, more and more each day, the believer's moral and spiritual character is being changed. Kaya nga po maoobserbahan natin yung mga taong nanampalataya sa Panginoon talagang mag-change. Hindi po pwedeng manatili sa lumang klase ng buhay. Ngayon may tanong, bakit po yung iba hindi po nag-change? Di ba, matagal nang naging Christian. Hindi nila naiintindihan yung walking in the Spirit. Naligtas, kaya lang hindi siya nagpa-participate sa program ng Diyos. Hindi niya ina-acknowledge yung ministry ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Wala siyang walking in the Spirit. Ang sa kanya lang, natatandaan niya lang, niligtas ako ng Panginoon, sapat na yon. Kaya yung dating gawin ng buhay niya, yung pa rin ang gawin ng buhay niya. Merong kulang
sa naiintindihan po niya. Kaya nga po yung pag-aaral ng salitaan ng Panginoon, ano yan, tuloy-tuloy yan. Kasi doon natin makikita, pag inimbestigahan natin ang Word of God, meron pala akong hindi na isasagawa sa aking buhay bilang mananampalataya ng Panginoon. Sabi ni Oswald Chambers, the great idea is not that we are at work with God, but that He is at work within us. Hindi tayo raw, hindi human effort, kundi yung lakas ng Espiritu ng Diyos na gumagawa at gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nga, it is not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kaya nga, bili ng Panginoong Jesus, huwag kayong aalis. Di ba, sa Jerusalem, not unless na kayo ay mapuspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At pag kayo napuspos, ano dapat niyong gawin? Sundin. Di ba? Kung ano yung mga bagay na kanya ipag-uutos. Kasi walang sasabihin ng Holy Spirit na hindi sinabi ng Panginoong Jesus. Siya yung magre-remind sa atin day to day kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin na kung saan sinabi ng Panginoong Jesus. That He is working out a strong family likeness to His Son in us. Wala po siyang ibang agenda kundi yung bagay na ginawa, sinabi ng Panginoong Jesus, ipaalala po sa atin. Yun ang kanyang ministry sa buhay po natin. Kaya let us acknowledge the Spirit of God in our day-to-day living. Kasi walking in the Spirit, kaya nga walking in the Spirit, day-to-day, makita natin, sa journey ko nga pala, na-acknowledge ko ba ang Espiritu ng Panginoon? Kasi why? Kung hindi, yung binasa po natin kanina sa Galatian, hindi mag-activate, hindi magmamanifest. Yung gentleness, yung kindness, yung love, yung long-suffering, wala. Hindi ma-establish sa buhay po natin. Yung brand new man, hindi ma-establish. Ang makikita pa rin ng mga tao, yung old. Kala ko ba, yan ay sumampalataya sa Panginoon. Bakit yung lumang klase ng buhay pa rin na nakikita? Di ba? Yung character, hindi na-change. Yung way of living, hindi na-change. Ano dahilan? Hindi po niya kasi naiintindihan lubos kung ano yung buhay ng walking in the Spirit. So kailangan maaral po natin yan. John chapter 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. 26. Ngunit ang tagapagtanggol ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Lahat binabanggit niya lahat di ba? Hindi some, hindi mga ilang bagay lang, hindi mga chosen things, hindi ganoon. Kundi lahat daw ng sinabi ng Panginoong Jesus, lahat ng pinapagawa ng Panginoong Jesus, yung Holy Spirit ang siyang magpapaalala sa atin. Kaya magiging tayo, genuine disciple of Christ. Kasi yung disciple nga po, di ba, binanggit na rin po natin, naaral na natin, yung disciple, ang ibig sabihin, learners of Jesus, students of Jesus. Kaya yung day-to-day natin, talagang sa biyaya at habag ng Panginoon, malalakaran natin yung journey natin na maayos, na godly ang klase ng buhay na meron po tayo. Kahit tayo ay nandito sa daigdig na ito, hindi tayo basta-basta kayang impluwensyahan ng sins. Kung kahit mag-attempt siya, may mga temptation na kung saan ay inihanda ang devil against us, hindi tayo basta-basta magfo-fall. Kasi may Holy Spirit na kung saan magpapaalala sa atin, "Oops, wag mong gagawin yan. Oops, wag mong ganon." Merong nagpapaalala lagi sa atin. Conviction. Kaya meron tayong conviction ang conviction, kapareha siya ng konsensya. Di ba? Kaya kapag gumagana yung conviction mo, ibig sabihin ng Holy Spirit, active na gumagawa sa'yo. Kaya pag na-convict ka, wag mo nang sasalungatin yon kasi tinig ng Holy Spirit yun. Madalas yung ibang mga tao, ini-ignore niya yung conviction. Nilalabanan yung conviction niya.
So, yun po yun. Sa 1 Corinthians 2:13. 1 Corinthians. Opo. 1 Corinthians 2:13. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipapaliwanag namin ay ang katotohanang espiritual para sa mga pinahananahan ng Espiritu. Yun, di Hirap ba? ng Tagalog. Kaya ang hirap di ba? Mahirap intindihin ang Word of God not unless ang Holy Spirit, di ba, inspired ka para maintindihan mo ang salita ng Panginoon. Kasi if you are not inspired by the Holy Spirit, magkakamali ka ng interpretation diyan. Kaya maraming mga tao, di ba, mahusay sa sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, pero pag nagpaliwanag out of context. Why? Hindi inspired. Human understanding lang siya meron. Amen. Alam naman natin, di ba, may mga mahuhusay talaga mga tao na magbasa. Amen. Ang tawag doon, mga bookworm. Di ba, mga wide reader talaga. Kaya magbasa sila na magbasa, yung naintindihan nila, human under human knowledge lang. Kaya yun yung bagay na dapat natin maintindihan, maunawaan. Hallelujah. Kaya ito yung bagay na maunawaan po natin. Ano po yan? Si Sir, ano po yan? Si yung pulis. Oo. Mamaya na po. So, yun yung bagay na dapat po nating maintindihan. Dapat po nating maunawaan na ang Panginoon kinakailangan hindi human wisdom lang ang ating gagamitin, kundi yung kapahayagan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya yun po yung sinasabi po dito ni Paul sa mga taga-Corinthians. Sabi naman po ni Charles Spurgeon, great king, immortal, invisible, divine person called the Holy Spirit. It is that imparts efficacy to the word preached, or else it could never reach farther than the ear. So hindi lang ang Holy Spirit ay narinig lang natin, kundi ang Holy Spirit dapat i-acknowledge natin sa buhay po ng bawat sa atin. Dapat personal yung pagkilanlan mo sa Kanya, hindi lang hearsay, di ba? Narinig ko nga mayroong Holy Spirit pero hindi mo na-experience. Mahirap yun. Kailangan ikaw mismo naka-experience sa Kanya at ikaw mismo kilala mo siya. Pag ginawa mo yon, yung walking in the Spirit, magagawa mo. Kasi acknowledge mo siya sa day-to-day living mo. So sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, you acknowledge the Holy Spirit. Kaya naman, sasama siya ng sasama sa lahat ng iyong mga activities na isusulong sa buhay. Kaya sabi ni Billy Graham, the Holy Spirit illuminates the minds of the people, makes us yearn for God, and takes spiritual truth and makes it understandable to us. Di ba? Kaya pag nasanay po tayo ng buhay po natin ay nakarely sa Holy Spirit, yung buhay po natin ay empowered. Na-eliminate yung mga causes ng fear, causes ng doubt, causes ng anxiety o naman ang pinagmumula nun, na-eliminate kasi yung Holy Spirit ini-inspire tayo na ang salita ng Panginoon magaganap sa ating buhay. Kaya palalakasin niya yung ating yung inner man, palalakasin niya yun. Kaya yung journey natin sa buhay natin dito, although meron tayong mga struggles, diba, na pinagdadaanan, kaya natin lagpasan. Kaya natin pagtagumpayan. Kagaya ng tinalakay po natin, di ba, last Sunday sa Lamentations, di ba, yung binabanggit po natin, there are new every morning. Great is God's faithfulness. Sometimes pagka sa buhay po natin, maraming mga challenges, parang ang laging katanungan, nasa ng Diyos? Nasa ng Diyos, Lord? Ikaw po ba'y kasama ko? Ikaw po ba'y? Yes, kasama natin ang Lord. Tandaan natin yung mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin,
hindi dapat magtagal, kundi dapat mo overcome natin. Kaya nga lagi ko pong nababanggit, sinasabi po rin nila Charles Spurgeon, no, mas mahaba yung time, di ba, sa pag-observe natin, mas mahaba ang time ng day kaysa sa night. Pag-aralan po natin, lalo kung tayo pupunta sa somewhere in Europe, ang ikli ng ano kaya doon, ang ikli ng night. Mga alas 9 na ng gabi, maliwanag pa eh. Hanggang 10. Sa London. Akalain mong parang alas 5 lang. Tapos, ang ikli-ikli ng tulog mo, maliwanag na. So, ang ikli ng night sa kanila. Mahaba yung day. So, ibig sabihin, sa buhay natin, mas lamang yung mabuting bagay na magaganap kaysa doon sa mga painful experiences. But, the Lord allows those experiences, although kahit painful, para mas ma-appreciate natin yung goodness. Kasi hindi kasi makikita yung and great, di ba? Binanggit yung great is God's faithfulness. Hindi sinabi lang na God is faithful. Hindi binanggit ni Jeremiah yung great is God's faithfulness. Walang pwedeng itumbas sa kabutihan, katapatan ng Diyos sa ating buhay. Na kahit ano ang estado, kalagayan ng buhay ng tao, ang Diyos, ire-rescue niya yung kanyang mga anak. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Kaya anuman ang pinagdadaanan ng tao, yun po ang dapat na maging mentality natin. Walking in the Spirit, we can overcome lahat ng bagay na kaya o pwede nating pagdaanan sa buhay. Ako lagi ko tinatanong, bakit may mga seasons of time? Doon sa seasons of time, para yung tao i-aware sa klase ng buhay na kanyang mararanasan sa buhay dito. Kasi ang concept kasi ng maraming mga Christians, pag siya ay nakakilala sa Lord, di ba, ang kanyang thinking ay bed of process mga pagpapala, biyaya. Ang historical background kasi nung sa Lamentations ay yung Judahites, yun ang thinking nila. Pawang goodness of God ang kanilang mararanasan, and yet, hindi sensitive sa kanilang duties and responsibilities na dapat ginagawa bilang mga covenanted people of God. So, ano ginawa nila? Nilalabag nila yung pinagagawa ng Diyos sa kanilang buhay. So, inalaw ng Lord ang punishment. Para ma-awaken. Para matuto. Kasi ang Lord hindi nagto-tolerate ng mali. Hindi niya kayang, walang ganun attribute ang Lord na nagto-tolerate para lang i-demonstrate niya yung love. Kasi ganun ang thinking ng iba sa love di ba ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, bakit siya nagpaparusa? Kung siya ay Diyos ng pag-ibig, tandaan natin, ang love, di ba, hindi nagto-tolerate ng mali. Hindi natutuwa sa gawang masama. Ang love. Love never fails. Yes, totoo. Pero hindi siya natutuwa sa gawang masama. Kaya nga inalis ng Panginoong Yesus, di ba, ang sangkatauhan saan? Sa kasalanan. Ayaw niya nga ng sin Kaya yung kanyang life ay ibinigay niya. Para ma-identify ng tao, mayroon na pala akong ibang klase ng buhay. Meron na pala akong tamang pagkagagamitan ng aking buhay. Kasi hindi naman talaga natin buhay to Hiram to Di ba? Siya ang nagpahiram nito sa atin. Sabi ni Jesus yun I am the way, the truth, the life. No man comes to the Father except by Jesus. So si Jesus ang nagbigay ng life. So paano natin to hinahandle? Dapat i-handle natin to with care. Wag lang basta gagamitin yung buhay ng hindi tama. So, walking in the Spirit, tamang paggamit ng buhay. So, sa Acts chapter 1, verse 8, Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi
ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya ano yung role natin? O, di ba? Yung pagiging witnesses. Kaya ma-establish sa atin yon. In all activities ng buhay natin, dapat integrated. Paano ako makakapag-witness patungkol kay Jesus? Ako ay ano man yung kalagayan ng buhay natin. So dapat gano'n ang thinking, way of thinking natin. Hindi tayo limited na kasi meron akong ginagawa, hindi ko priority ang gawin yan. Kundi mag-iisip tayo ngayon sa aking ginagawa, papaano ko, di ba, maisusulong yung pinagagawa ng Panginoong Jesus. Huwag lang tayo maglilibang ng buhay. Hello? Amen? Kasi iba naglilibang ng buhay lang eh. Huwag. Kasi hindi naman parang sa word terminology ng mga tao, KJ pala Diyos, parang ayaw niyang sumaya tao. No, mali. Ang ibig ko sabihin dun sa wag lang maglilibang ng buhay, hindi kasama ang Lord sa kanyang mga personal activities. Hindi integrated yung kanyang kalooban. Mali. Kasi why? Access na yun eh. Kung ano yung ating ginagalawan, access na yon para i-introduce natin ang Panginoong Jesus. Bakit hindi natin ginagawa? Di ba? Total, nakakonekta na sa iyo yung mga tao. Di gawain mo yung pinagagawa ng Lord. Why? We have the wisdom. Meron tayong, di ba? Mind of Christ. Meron tayong conviction. So, how come? Matitiis mo yung tao, matagal mong kakilala, hindi naririnig ang kaligtasan. Ibig sabihin, pinagkakait natin yung kaligtasan sa kanila? No. Huwag ganon. Kailangan marinig nila. Kaya tanggapin nila. Kaya hindi, ang mahalaga, sinabi natin sa kanila. Kasi hindi naman tayo nagliligtas eh. Ang Panginoong Yesus eh. Amen? Ang mahirap, day to day, kasama natin sila. And yet, di ba, hindi nila naririnig ang patungkol sa kaligtasan. So, sisikapin natin yun, mga kapatid, as witness. Siyempre, kung tayo ay witness, mahirap kasing magsabi ng salita ng Panginoon, hindi mo naranasan. Di ba? Ang effective na witness, yung naranasan mo talaga. Hindi ka nakiki-witness lang ng sinabi lang ng iba, kundi ikaw mismo. Kaya nasasabi mo na ang Diyos ay mahabagin, ikaw mismo nakaranas na kinahabagan ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti, ikaw mismo nakaranas ng kabutihan ng Panginoon. Kaya buhay yung word eh. Buhay yung salita ng Panginoon na nasasabi mo kasi why? Personal experience mo siya. At yun yung nangyari po sa mga 120 disciples. Talagang naka-experience sila ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Kaya tingnan nyo, yung way of living of them, sa pangunguna ni Peter, nagkaroon ng iba. In fact, how many times na si Peter, di ba, nag-failed doon sa naisin ng Panginoon? Meron niya mga declaration yan eh. Hindi mangyari sa iyo yan, Panginoong Yesus. At nagsasabi pa yan ng mga bagay na kung saan ay pleasing sa taingan ng Panginoong Yesus. And yet, yung actual, dininay niya, Panginoon eh. 3 ulit eh. Hindi ko kilala yan ha. Huwag niyo akong i-identify sa grupong yan. Hindi ko kilala yan. How come na nagkaroon siya ng ganong emosyon? Pero siya yung nagsasabi na very, sabi natin, outspoken yan. Hindi yan tatahimik lang. Sasamahan hanggang kamatayan. Sasamahan kita, Lord, hanggang kamatayan. Imagine niyo yan, mga declaration ni Peter. Pero nung actual, ayaw niyang i-confess eh, nakasama niya. Dinidinay niya, hindi ko kilala yan. Kaya lang siya nalaman na siya kakilala kasi yung punto niya, Galilean siya. Di ba? May mga punto. Pagpunta ka sa ibang lugar, ano yan? Ayan. Sinalhan. Nalaman, hindi, kasama ka. Kasi Galilean ka eh. Kaya Hindi mo pagkakaila. Hindi mo pagkakaila. Alin nang palatandaan ako taga Sinalhan? Ay, Batangas ka. Ay, taga Sinalhan ka. Kasi yung punto mo eh. Hindi naman, wala naman palatandaan eh. Ayan, naik eh. Di ba?
taga Batangas ka. O yun ang hindi niya ma-deny. Yung kanyang yung kanyang Punto. nature. Yun ang kanyang salita. Kaya doon siya nung kumbaga siya doon, masakote siya doon, nag-isip siya. Kaya sabi niya, sa sobrang hiya niya, ayaw na niyang sumama sa grupo. Balik siya sa dati. Isda na lang. Kaya lang hindi makahuli lang isda. Di ba? Pag binasa niyo chapter 21 ng John, sabi ni may isang tinig. Huwag niyo dyan itapon ang lambat doon sa gawing bahagi na to. Doon niyo itapon yung lambat sa kanan. Teka, sabi ni Peter, familiar sa akin yun yung boses na yun baha. How many years kausap niya? How many years na kung saan yung tinig na yun, very familiar siya. Di ba? Kaya sabi niya, nako si Jesus. Totoo, nabuhay na ngagmuli. Kaya nagpatira pa agad siya. Tapos, sabi ng Panginoong Jesus, sige, yung mga bagay na pangyayaring yun, kasi hindi nyo nga lubos na naiintindihan yung aking kalooban Kaya lang, tinanong siya, 3 tanong. Ang unang tanong, do you love me? Sabi niya, yes, Lord. Mahal po kita. Daling sabihin nun Ngayon, sabi ng Panginoon, sabi niya, tend my lamb, feed my lamb. Ngayon, meron sinasabi sa kanya. Kasi why? Sinabihan nga siya ng Panginoong Jesus na maging mamalakaya ng isda Kasi nga, ang profession niya, fisherman parang tatakasan niya Ayaw na nga niya mag-involve uli Di ba? Winidraw niya yung kanyang responsibility, yung kanyang obligasyon, ayaw na niyang gampanan Kaya sabi uli, talaga bang mahal mo ko? Opo, mahal ko po kayo. Okay, sige. Tend my sheep. Lumaki na kasi yung lamb. Sheep na. Hindi mo lang papakainin, aalagaan mo pa. Yung huli, hindi na siya nakasagot, yung pangatlo. Nag-isip siya, sabi niya, alam mo naman po lahat na nasa puso ko, isip, bla bla bla. Mahal ko po talaga kayo. Okay. Sabi niya, feed my sheep. Ang tanong, pinakatawaran ba yun ni Peter? Makikita natin sa Acts. Diba? Yung sa Acts, yun na yun. Kaya pinangunahan niya talaga yung grupo. Bumalik siya. So, ibig sabihin, yung walking in the Spirit, na-identify natin ano ang kalooban ng Diyos. Minsan nasa sidetrack tayo nasa sidetrack tayo, parang oops, may tinig ang Holy Spirit, balik. Mali ang daan mo, shortcut ka na naman di ba? Balik. Para malandas natin yung tamang landas patungo sa kalooban niya. Kasi marami tayong mga paraan di ba? Nagkakaroon tayo ng may mga pagkakataon sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng self-denial. Minsan, hindi natin na-identify kung ano talaga yung mga sinabi. Sinabi ko ba yun? Parang hindi ko naman sinabi yun. Hindi natin pwedeng aminin sa Lord, omniscient kaya siya. So, kaya yun ang ng Panginoon. Yung attribute niyang omniscient, yun na ang dahilan para hindi tayo talaga pwedeng magkunwari sa Panginoon. Amen? Kaya pinangatawaran talaga ni Peter. Kaya pinangunahan niya yung 120 na believers. Di ba? After ng kapuspusan, wow, praise God. Hindi niya dating nagagawa yung mangaral na salita ng Lord, mangaral. Imagine niyo, peace yun festival yun. Yung celebration ng Passover. Pentecost yun yung karanasan ng pangangaral ni Peter, Day of Pentecost. Ibig sabihin, meron talagang major festival ang Israel noon. So, hindi siya ordinaryong nangaral lang, kundi nangaral siya kasi dinadayo ng iba't ibang mga races ang Israel pagka may mga festival sila. Attraction sa ibang mga nations yun yung festivals ng Israel. Yan ang meron ng Israel Talagang dinadayo siya. Pinupuntahan talaga siya. Hallelujah. Kaya purihin ng Panginoon, yun ang nakita nila.
Sa James chapter 5 verse 16, Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. oh, di ba napapansin po natin every time na tayo lalapit sa Lord, di ba? Yung tawag ito, guidelines ng ating prayer, yung acronym na ACTS. Oh, di ba yung ACTS, una, adoration. Pangalawa, yung C, confession. Yung T, thanksgiving, and then yung S, supplication. So, di ba? Kaya every time na tayo lumalapit sa Lord, o di ba, humihingi tayong tawad. Hindi basta tayo hingi sa Lord, kundi humingi tayong tawad, Lord, kung ano man po yung mga bagay na nakikita sa akin po, humingi kami ng tawad. Why? Sign of our humiliation sa harapan ng Panginoon. Para bago tayo humingi, yung kaluguran niya nasa atin. Igagrant niya kasi yung forgiveness. Kaya yung kailangan faithful tayo doon. Na wala tayong itinatagong any iniquities in our hearts. Okay. Mapagtataguan ba natin ang Diyos? Of course not. Ang mahalaga sa Diyos, yung confession natin. Amen? Hindi natin inililihim, kundi kino-confess natin sa Lord. Nagkamali po ako, o kung meron mga ako hindi maalalang, di ba? Mga intentional sin. I-reveal mo po sa akin, paalala mo po, inihingi ko po ng tawad. Ganon tayo. Kaya kapag practices po natin yan, ang kaluguran ng Panginoon sumasagana po sa atin. Kasi works ng Holy Spirit yun sa buhay po natin Romans 12:12. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Oh. Kaya buhay natin yon mga kapatid, ang pananalangin. Huwag po nating kapapagala ng prayer. Kasi ang prayer is the only way para po natin i-express sa Diyos kung ano yung laman ng puso po natin. Amen? Kaya wag nating inineglect yan. Buhay po yan. Sabi na marami, hininga raw yan ng mga Kristiyano. So kung hininga natin yan, mahalaga sa atin yan. Kaya dapat yung communication natin sa Lord, o di ba, consistent. Di ba, tuloy-tuloy. Wag yung kung prayer meeting lang at saka magpe-pray Sunday service kaya lang magpe-pray. How about yung mga ordinary days? Hindi ka na magpe-pray. So kailangan day to day. Kaya nga walking in the Spirit, day to day, kasi ang Holy Spirit kasama natin, kukunbi ka na makipag-usap ka sa Diyos. Amen? Inilalapit niya tayo ng inilalapit sa Ama. O, di ba? Yun ang maganda na tayo napapalapit sa Ama. Every time na tayo nakikipag-usap sa Lord, di ba? Yung heart of God, o di ba? Yung heartbeat of God, o halos na darama na rin natin Yung laman ng puso ng Diyos, halos yun na rin ang laman ng puso po natin. Kaya yun po yung bagay na dapat po nating continuously na dapat ay isinusulong. Sabi po ni John Livingstone, sabi niya, when we walk in the Spirit, we can see tangible result in the lives of people. Kaya nga na-amaze tayo Ha? Ganun, magpapatotoo sila. May sasabihin sila, uy, salamat, answered prayer ako. Wow, praise God. Amen. Why? Kasi di tayo napapagod dahil sila ay ipanalangin sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo healer Ang Diyos ang healer. Hallelujah. Ang Diyos ang may kakanyanan na i-provide ang lahat ng pangangailangan ng tao. Amen? Kaya nga, nagsimula tayo doon sa nagpapa-prayer request tayo. And then one day, yung nagpapa-prayer request, di ba? Kasama na rin natin silang nagpe-pray. Isang araw, mamahalin na rin nila, matututunan na rin nila yung prayer. Wala namang, hindi naman pahusayan ng prayer Kaya yung iba, parang sa pandinig natin, mahusay mag-pray, nasanay na siya. Diba? Kaya pag nag-pray siya, pray ng Panginoon. Ang galing mag-pray niya. In the Spirit. Diba? Yun ang maano natin doon, in the Spirit kasi siya. Pag nanalangin. So, ganoon. Magre-rely tayo more on sa Spirit of God.
Kaya sabi po ni John Livingstone, once spent a whole night with the company of his brethren in prayer for God's blessing, all of them together designing the throne, and the next day under his sermon, 500 souls were converted. Nangganap yun sa pangangaral ni John Livingstone. Nanalangin yung church. O, di ba? Not by might nga eh. Hindi kasi dapat marinig ng mga tao yung husay lang ng pangangaral nung preacher. Kasi may dynamics ang preaching eh. Di ba? Kung yung dynamics na yun, inaral niya, talagang mahusay yan. Di ba? Kaya niyang patalunin ng tao, kaya niyang pasigawin ng tao, kaya niya yan. Pero hindi yun. Di ba? Kundi yung word of God ang dapat marinig nung tao. Kasi yun na mag-change eh. You will know the truth shall set you free. Hindi yung word ng preacher, hindi yung word ng teacher, Bible teacher, kundi yung word ni Jesus doon sa sinasabi ng preacher. Kaya yun yung bagay na dapat na sikapin ng mga tagapangaral. Ako, kagaya ko. Hindi yung kasanayan ng pangangaral. Every time na bago ako magkaroon po tayo ng ganito, I'm asking the Lord, hindi yung kasanayan ko ng pangangaral, kundi yung ikaw. Amen. Di ba? Inspired mo po ako mula doon sa salita mo, hanggat maaari kung ano yung konteksto ng salita mo, yun lang. Amen. No more, no less. Hindi na naman natin, salita na ng Diyos yan. Kompleto na yan eh. Amen. Kung padadagdagan yan. Hindi dapat dagdagan yan. Hindi mo rin pwedeng bawasan yan. Mananago tayo sa Panginoon. Amen. Kailangan yung kingdom ng Lord na na-establish, hindi kingdom of man. Amen? Hindi tayo makilala lang ng tao. Hindi baling hindi tayo makilala ng tao, makilala lang ng tao si Jesus. Hallelujah. Sapat yun. Purihin ng Panginoon. Hindi baling hindi tayo maalala nila si Jesus na mabuti sa kanila. Sino ba yung mangangaral na yun? Okay lang yun. Amen. Pero yung si Jesus, ayan, praise God. Di ba? Yun ang dapat po na ma-establish po sa buhay ng mga nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 1. Yung spirit-filled acts, ano po ang dapat natin gawin? Verse 1 kasi. Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Di ba? Yung tayo diba? Yung tayo, i-offer natin daw yung sarili natin sa Lord. So, hindi lang siya singing. Ang worship, hindi lang siya singing. Kundi ang worship, yung ating buhay. Di ba? Yung day-to-day na klase ng buhay natin, paano ang Diyos ay nabibigyan natin ng kaluguran. Amen. Yung bang buhay natin na i-offer natin sa Kanya, living sacrifice, holy, pleasing, acceptable. Yun ang mahalaga sa Diyos. Kapag nagawa po natin yun, yung favor ng Lord, sasagana po sa buhay ng bawat sa atin. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 5, 18 to 19. Ephesians 5, 18 to 19. Get drunk on wine, which leads you to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with songs, 5:19 hymns, pa po. and Opo, spiritual 18 to 19 po. songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Di ba? Ibig sabihin, add-on na lang yung music, add-on na lang po yung meron tayong mga praises, mga solemn songs na ino-offer sa Kanya. Add-on na lang yun. Na nakakapag-uplift ng ating mga spirit para siya ay sambahin, para siya ay purihin. Pero ang una noon, yung buhay natin, we offer to God as living sacrifice, holy, pleasing. Di ba? Kaya praise God. Kaya yung kapuspusan ng Lord, talaga nararanasan ng mga tao. So meron tayong narinig, iba nagsasalita ng ibang wika, kasi yung kapuspusan ng Espiritu ng Lord, nagiging masagana sa kanila. Pero wag natin sabi, masyado namang napaka-spiritual naman ito. Hindi, kasi
siya yun eh, di ba? Yung kanya kasing pag-o-offering sa Lord, talagang sinisikap niya na maihandog niya ng taos-puso sa Panginoon. Kaya yung kapuspusan, nararanasan niya. Kaya ganun din po ang maging panuntunan po natin. Hallelujah, na ang pagsamba, hindi ito limited sa pagka hindi maganda tunog, hindi magandang kaya may tunog, kaya wala. We can sing songs to God. Di ba? Hindi naman more on tunog eh. So, kaya ibig sabihin, yung buhay ang una, yung buhay na dapat nating inialay sa Lord, yun ang mahalaga sa Panginoon. Plus yung kung aawitan natin siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, sa John chapter 4, for God the Spirit is looking for a true worshiper that will worship Him in spirit and in truth. So, ibig sabihin, may binanggit ba ang Panginoong Jesus doon na umaawit, tumutugtog? Wala. Kasi nasabi niya, true worshiper. Sino yun? Yung mga taong yun. Sila yung nagwo-walking in the Spirit. Day-to-day living nila, kahit under pressured sila, pero highlighted pa rin sa kanilang buhay ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya ang Lord, masaganang gagawa at kikilos sa kanilang buhay. Hallelujah. So believers must sing and make music that comes from the heart and offer it to the Lord. The singing should be a genuine representation of one's beliefs and feelings. The heart referring to the whole being which should be controlled and guided by the Spirit of God. Kaya napapaiyak yung marami. Kasi Yeah. guided ng Spirit of God. Pero kung hindi ka mapaiyak, ibig sabihin hindi ako guided Spirit of God. No. Huwag mo namang isipin yan. Huwag naman tayo more mag-dwell sa emotion. Pag hindi tayo napaiyak, hindi ako puspos Espiritu ng Diyos. Hindi. Ang mahalaga yung heart na gustong sumamba sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Kasi iba, ganun eh. Hindi ako kinikilabutan. Walang Espiritu ng Diyos. Mali. O, di ba? Ang Espiritu ng Diyos, sinasamahan na po tayo. Ang mahalaga sa Panginoon, yung puso. Pag tama ang puso, nalulugod ang Panginoon. Ephesians 5:20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat ng bagay sa ating Panginoong Hesukristo. Yun. O, di ba? Kaya nga po, ano man, di ba, na circumstansyang pinagdaraanan po natin, always give thanks to God. Yes. Amen. Lord. Although, panuntunan pantao, yun nga, sabi ko nga po sa inyo, sa Diyos naman, wala naman kasing pangit eh. Kung sa atin may pangit na bagay na nagaganap, kasi hindi natin na-identify ano ang kahulugan, ano ang message ng Lord. Pero pag na-identify natin, di ba, na ipagpapasalamat natin. Kaya, yung pangit na naranasan ni Job sa buhay niya, sa paningin pantao, unappreciated yung mga friends niya. Tandaan natin, mga close friends niya yun. Oh, di ba? Tinulugsa siya eh. Oh, tinawaran yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Siguro kaya ka ganyan, pinaparusahan ka ng Diyos. Kasi ikaw nakagawa ka ng bla bla bla. Eh wala naman. Wala naman siyang ginagawang, di ba? Kumbaga ikakagalit ng Diyos sa kanya. In fact, madaling araw gumigising na yan, nagpe-pray na yan para sa kanya mga loved ones. O, di ba, na mababasa natin yun eh. Pero ang tanong, bakit? Di ba, yung unang chapter, pinagmamalaki siya ng Diyos. Pero ang tanong, bakit inalaw ng Lord to test the genuinity of His faith at ma-establish yung proud ang Diyos sa atin? Na ano man ang nararanasan natin, kung hindi tayo bibitaw sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya nga yung ending, yung mga last chapters niya, tinatanong siya ng Panginoon, Job, nagsasalita ka na ng against sa akin. Buhay ka na ba nung nilikha ko ang daigdig? Kasi naapektuhan na siya eh. Sa haba ng, sabihin na natin, hindi natin alam kung how many, kung umabot ng ilang taon yun, yung kalagayan niyang yun. Pero, ang maganda kay Job, he identified, di ba, the voice of God. Kaya sabi niya, kasi po, naapektuhan na po ako ng biro mo, di ba?
Nilayuan na siya ng kanyang mga kaibigan. Asawa. Asawa niya, nilayuan na rin siya. Kabuhayan. Kabuhayan, nawala. Tapos, may sakit pa po ako. Sakit pa siya. Hindi ko na po malaman kung saan ako. Kaya nga, doon siya, nakaunawa siya doon sa naisin ng Lord. Hindi mo ba alam na ipinagmamalaki nga kita eh? Kaya, okay, sige, dahil nakipag-usap ka sa akin, meron kang confession, granted, diba? Pinatawad siya ng Panginoon, yung mga taong nanakit sa'yo. Pag hindi sila humingi ng tawad sa'yo, parurusahan ko sila. Kinausap din Job yun eh. Yung mga, nakasama na pala mga loved ones niya doon. Kasi nga, sunod-sunod na pangyayaring naganap sa buhay. At ano ang naging outcome, di ba? Lahat ng mga yon nagregalo sa kanya, and even his loved ones, mga relatives niya, nagbigay ng gift sa kanya. Nung nagkaroon ng inventory, mas mayaman si Job kesa nung dati. At yung mga anak niya, binalik ng Lord. Yun daw lahi ni Job ang may pinakamainam na lahi doon sa lugar. Siguro mga artistahin ng mga naging anak ni Job. Sabi nung iba, kasi yung unang mga malilikot ang isip ng mga ibang yung unang naging asawa ni Job hindi maganda, kaya yung lahi raw hindi maganda, kaya binura ng Lord. Inabis nila. Hindi naman, wala naman sinasabi yung scripture na gano'n. Yun lang ay mga naglaro lang sa isip nila. Siguro kung maganda, mas maganda yun. Mas maganda sa naging lahi niya. At saka describe ko kay Job, he is a perfect man of God. Halos, oo. Pinagmamalaki. Grabe. Halos. Kasi imagine mo nangyari yun eh. Hindi biro yun eh. Pwede na niya talagang itakwil ang Diyos eh. Kaya nga sabi ng asawa niya, takwil mo na ang Diyos mo, Job, para tapos na. Parusahan ka niya. Patay ka. Tigo ka. Grabe yung sakit. Ayaw niya eh. Ayaw niya i-curse ang Diyos eh. Ayaw niya. Proud ang Lord sa kanya. Kaya mo kasi yun. Kaya very proud ang Lord para kay Job. Kaya naman, binless si Job, di ba? Twice. Yes. Binalik. Doble. Patriple na. Yung dumating na biyaya at pagpapala sa kanya. Why? Tested na. Yung kanyang walking in the Spirit, tested. Na i-practice niya yung yung gift of the Spirit, gentleness, long-suffering, ano niya yun eh. Na i-practice niya yun eh. Biyaya tulong ng Panginoon eh. Sa buhay din natin, hindi naman lahat tayo magkaganon, di ba? Para lang matest na tayo ay mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Meron lang pong mga, di ba, mga pangyaring nagaganap nga po sa buhay natin na madalas yun ang nagkokot ng attention natin. Di ba? Ako po, kung hindi rin ako nakaranas sa mga painful experiences, ay siguro hindi ako nagseryoso sa paglilingkod. Siguro napakababaw ko ng buhay pagsasabi ko kasi noon, lang ako Bible teacher lang, enough. Kasi syempre employee ako. Kasi na yung Bible study ako. Enough na yon. Hindi yun ang kalooban ng Lord eh. No? Kinakailangan meron pang kumaranasan para ko ma-identify yung kalooban ng Diyos. Hallelujah. Amen. Pero hindi po, tandaan po natin, walang plano at purpose ang Lord na tayo pahirapan. Wala po. Ito ay naganap dahil meron lang pong gustong patunayan ng Panginoon sa buhay po natin. Na tayo mga tapat na kanyang mga tagasunod. Ano man ang mangyari, ipapatotoo pa rin ang aking goodness, ang aking faithfulness. Hallelujah. Amen. Panghuli, Galatians chapter 5. Verse 16. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Yun. Di ba? Kung ano gusto ng Holy Spirit, sundin. Para raw,
walang puang ang gawa ng laman sa buhay natin. Di ba? Kasi pag inignore nga naman natin ang tinig ng Holy Spirit, talagang yung laman ang mananalo. Pero pagka sinunod natin ang tinig ng Holy Spirit, di ba? Conviction natin yun eh. Hindi nga mananalo yung laman sa atin. Yung laman natin, mapaglalabanan natin. Kaya tama na yung kapangyarihan ng kasalanan, hindi na tahasang makakapag-penetrate sa buhay ng bawat isa po sa atin. Why? Kasi yung lakas na dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Nakikilatis niya kung ano yung sa Diyos at yung hindi sa Diyos. Kaya sasabihin niya, huwag mong gagawin yan kasi hindi malulugod ang Panginoon dyan. Kaya tayo, alam na natin i-identify ang tama at mali. Di ba? Madali lang naman sabihin, alam ko ang tama at mali eh. Hindi naman kaya, sige nga, lumakad ka sa buhay, alam ko tama at mali. Ba't mali ang ginagawa mo? Di ba? Kahit matalino, nagagawa niya, mali eh. Why? Wala, hindi walking in the Spirit eh. Pag walking in the Spirit, identified. Alam niya kung ano yung mali at alam niya kung ano yung tama. Kaya as we walk in the Spirit daily, we will remain victorious over the desires of the sinful nature. Sinasabi po ni Erwin Lutzer, sabi niya, the Spirit controls will replace sin's control. Yung Spirit kinukontrol ng sin sa buhay ng bawat sa atin. Halimbawa, let's say, 3 bagay lang naman ang kinababagsakan ng tao eh. Glory, gold, yung glory, yung karangalan. Makilala siya. Kung ano mga bagay na makakapagbigay ng kadakilaan sa kanya. Pangalawa, gold. May kinalaman niya sa possession, kayamanan, wealth. Tapos yung isa, di ba, guy and girl. Ibig sabihin, yung tatlong yun, doon nagpopol lagi tao. Yun ang cycle ng kinahuhulugan niya. So kung identified mo, saan ka doon, doon ka po protektahan ng Holy Spirit. Di ba? Doon ka po protektahan. Kung ikaw ay mahina sa kayamanan, sa pera, doon ka po protektahan ng Lord. Kung ikaw ay mahina naman sa pag nakakita ka ng mga pogi, sexy, doon ka po protektahan ng Lord. Saan ka man? Di ba? Glory ka. Yung iba naman, sa karangalan naman, doon ka po protektahan ng Lord. Ayaw ng Lord kasi magpaulit-ulit tayo Sa pagkakamali. Ayaw niya yun. Kasi, di ba, mawawalan ng kabuluhan yung ginawa niya para sa atin. Tapos ma-highlights na naman uli yung sin. Ayaw ni Lord, no? Mas makapangyarihan, ibig sabihin, mas makapangyarihan ang devil kaysa sa kanya. Of course not. Talunan na ang devil sa buhay natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Panalo ang Panginoong Yesus sa atin. Kaya lagi niya raw tayong sinasama sa parada ng tagumpay. Kaya nga, walking in the Spirit, laging victorious ang result niya. Purihin ang Lord. Kaya, but it does not mean also the believers have no responsibility in maintaining victory over their sinful nature. Believers are accountable to God for how they deal with sin and nurture their spiritual life. Kaya nga, kailangan natin to. Kailangan natin ng pag-aaral. Ayaw pala natin mag-fall into sin. Kailangan mong programang gawin. Magpapakalakas ka spiritual. Kasi ang spiritual, pag malakas, hindi makakapag-penetrate ng flesh eh. Di dapat babad ka sa prayer. Babad ka sa... yung iba ayaw mag-participate sa program ng Lord. Di ba? Undisciplined. Hindi marunong mag-pray, hindi marunong magbasa ng scripture, hindi nagpa-participate sa pag-aaral. Ano nga ang mangyayari? Hihina. Kaya nakakapag-penetrate ang sin. Tingnan niyo ang Panginoong Hesus during that time na siya ay fasting and prayer. Spiritual yun eh. Kahit hindi siya kumakain ng, di ba, ng mga physical food, ang lakas ng spiritual niya. Pinenetrate eh.
Gusto ng devil, magkasala siya eh. Ang tanong, nagtagumpay ba devil? Oh, talo yung devil eh. Alis yung devil eh. Nirebuke nung Panginoon, lumayas ka dito. Hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko. Gugulo ka sa Ang akin. iyong Panginoon. Oo. Ako pagka may mga ano po, teka, may nangyayari, teka, in Jesus' name, ganun po ako. In the name of Jesus, I command you to flee Please. sa lugar na ito. Alis, in Jesus' name. Bakit? Nagpe-penetrate. O, sa biyaya po nang nadidiscern ko yun eh. Pag may mga bigla na lang mangyayari, tama? Tapos binabalikan na naman doon sa kahinaan mo. Ba't ka lagi napopokus doon? Tama, no? Tapos check mo kung yung yung fruit of the spirit kung nagmamanifest. Checkin mo. Baka hindi pa nag-activate eh. Parang ano lang po yan, cellphone, hindi pa activated. O, di ba? Kaya pala hindi nakaka-connect, hindi pa activated. So checkin natin, kamusta yung aking gentleness? Kamusta yung aking long suffering? Kamusta yung aking Diba, no? Pag nagiging magagalitin tayo, teka muna. Pupunta kay Galatians. Ako meron po akong ginagawa talaga, meron ako talagang program. Yung personal deliverance. Pag nagiging yung laging mainisin, lumalabas sa bibig ko, kakainis. Ganun ako eh. In Jesus' name, ako niyan. I renounce. Re-renounce ko yun. Ay, nagpe-penetrate kasi alam ng devil kung saan ka mahina. Mahina. Doon kanya ka tatargetin at tatargetin. Nakakakontrol mo yun, yung mga sasabihin mo. Yung wala ka kwenta ko, kakainis to. Bakit ka magkakaganyan? Nawawala yung love ah. Nagpe-fade yung love. Hindi mo na nagagamit yung love. Walang kabagay-bagay na May ano ka. reminder ano, Pastor. May Holy Spirit. Kundi. May conviction. Yun ang maganda. Day to day, di ba, binabago tayo ni Lord. Para hindi nga tayo mabuhay sa dati nating klase ng buhay. Ang ma-establish gusto ng Lord, di ba, madakila siya sa buhay natin. Kasi sinikap natin yung walking in the Spirit. Amen, no? Amen. Praise God. Kaya sabi po dito ni Billy Graham, sabi niya, a life touched by the Holy Spirit will tolerate sin no longer. Nandidiri sa kasalanan talaga. Ayaw niyang puntahan ng kasalanan. If we feed our spiritual lives and allow the Holy Spirit to empower us, He will have rule over us. If we starve our spiritual natures and instead feed the old sinful nature and flesh will dominate. Di ba? Kinukuman mo yung flesh. Wala ka nang nagagawa sa buhay ko. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Amen. Ayan, magalit ka yan. Ayan yung ayan yung kaaway mo. I-remind ng devil yun eh. Nakita mo nga, nga. Tapos Pakitungo mo na. Mukha ko pang gagatong. Gagato, at sa totoo po, ang devil bulihan. Bully talaga ang devil. Bubulihin ka niya. Ngayon, pag na-torture yung mind mo, di ba, at hindi na niya maalala yung mga promises of God, kikilos na kamay mo. Winner siya. Kikilos na yung body mo. Pero pag hindi, teka muna, dipit ka, sa mind pa lang, re-review kayo na kita. In Jesus' name. Dapat Tama, no? Yung makokontrol. Oo, magkaroon ka na ng self-control. Si David, Pastor, ma-resolve yun, no? Lahat ng hina natin sa Sul-sul ulo nun, din. inaalam niya eh. Kasi hindi siya makaka-penetrate pag filled tayo. Amen. Amen. Kaya saan siya dadali? Di ba sa kahinaan natin? Hindi siya dadali doon sa alam niya malakas ka eh. Oh. Pag filled tayo, medyo kunya parang kuting lang yan, nakatingin yan. Bantayan ka niyan. Kasi why? Scripture, di ba, after daw nung hindi ma-atake ng devil si Jesus, naghanap daw siya ng pagkakataon. Ibig sabihin, hindi siya nag-give up. Hinintay lang. Kaya yung crucifixion, kala niya victorious siya, hindi niya alam. Yun ang tagumpay.
Oh, Ang- kaya hindi siya matalino katulad ng mga anak ng Diyos. yung isip natin. Nung Limitado isip niya. Hindi siya omniscient. Hindi siya innocent. Hindi siya omniscient. Isipan Ang lang omniscient Kayang Diyos. basahin niya nasa isip natin. Ang Unless isipan ng Oo. Diyos ay Yung hindi ikaw isipan babasahin ng ka niya, hindi niya kaya Hindi niya yun. kaya yun. Pag nag-confess ka, kaya nga, Unless ilabas mo sa bibig mo. pag nag-confess ka, nag-declare ka, yan, gagamitin Pero niya yung nasa declaration isip mo. yan, Hindi niya kaya yun. Kaya wag ka magko-confess ng negative. Oo. Pag kinonfess mo yung negative, ayan. Ang buhay ko, wala nang pag-asa. Oo, talagang wala ka ng pag-asa. Yan. Wala na. Huwag kang maniwala dyan. Ano yun kayo, kakargahan ka nun. Bully Ano ba, nga siya. isusulat ka dun sa online. Sige! Oo. Lagay mo. Ako noon po din, nung bago-bago pa lang ang Kaya ano, huwag mo ilalabas eh. ang dami ko rin Sa isip mo nakakaano lang. sa sa Facebook. Pumapatol din ako dyan eh. Kaya lang, na-review ako ng Lord eh. Kaya kita tinuruan, kaya ka natuto niyan dahil may paggagamit kang tama, ginagamit mo ng mali. Nagano ako eh, Dati din ako papunta. hindi ako ang ginawa ko noon, siyempre repentance, Lord. Paano ako hindi maapektuhan? O di wag mong patulan. Nang iinis pa nga ako dati. Wag mong patulan. Huwag patulan. Kasi, mali wag mo kang patulan. Alam mo Kaya naman mali, wag mong Eh, patulan. ignore mo na. Ako bahala dyan. Di ba matalino ka? Opo. Ganun. Huwag mong patulan. Inisin pa kita lalo. Ganun lang di ba? Yung parang sinusupil mo yung Sarili. dati. Yun ng victory. Ikaw din ang susunod. Yung Holy Spirit ang nananaig sa'yo. Kasi pag hindi, sabi ko nga sa inyo, susunod niyan, gagalawang kamay, gagalawang paa. Body mo na ako kontrolin yan. Mahirap. Mahirap po eh. Mahirap. Saka minsan nakakaya. May pastor. nagtatag of war Nakakaya sa minsan pastor Oo. sa samahan din na Kristiyano ba to? Akala ko to Kristiyano. Ba't ganito to magsasalita? Ba't ganito to maglalagay ng... Oo. Minsan Kasi, kaya na... May misinterpret. alam niyo, may nagano sa akin nun eh. Usapan ng... May sinalihan akong usapan. Sabi sa akin ng isa, alam niyo, akala ko po, kayo ay malawak ang kaisipan. Ang laki po ng respeto ko sa inyo eh. Sa sinasabi niyo pong yan, nagtatanong na po ako. Nung marinig ko yun medyo tatauhan ako eh. Kasi syempre, kung papatalo ka ba? Hanggat maaari, ako ang superior sa inyong lahat. Tapos may emosyon pa yun. Talagang ito, ayaw tumigil to. Meron pa nga yun. Nangingit-ngit. Sakit pa yung ngipin mo to. Ayaw mong tumigil Akala mo kulang na lang, i-call mo na eh. Ano na? Kasi nadadala ka na ng emosyon eh. Nirepent ko sa Lord yun. Pero yung taong nagsalita sa akin noon, balik yung respect eh. Balik yung respect niya. Kasi nakita niya eh. Ba't tayo nag-i-engage doon sa mga bagay na hindi natin dapat engage yan? Tayo ay engage lang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen. No more, no less. Kung hindi nila gusto yung pangangaral ng salita ng Lord, choice din nila yon. Hindi para tayo makipag-debate sa kanila. Alam nyo, yung huling season ni Eli Soriano, napansin nyo, yung pinagtatanggol lang niya talaga, Diyos eh. No? Sa TikTok pa sa O, di po ba, no? Nasabi niya yung mga, kasi, pinagmalaki niya, minarket niya, talino niya. Ang talino talaga. In-honor niya Ako si talagang Jesus. ano rin ako, mahusay ito sa debate kasi trained siya ng UP sa debate, panglaban siya ng UP. Kaya kahit sino iharap mo sa kanya, taob yan. Talino kasi. Pero yung Tao. pinakahuli niya, in-honor niya si Jesus Christ. Sa huli. Ngayon, ang tanong, halimbawa, sabi ko nga, kung si Eli Soriano nagsisi, nagsisi, kasi yung near death eh. Di ba? Na-analyze niya. Tama. Paano ngayon yung follower? Yun lang. Yung follower ngayon ang problema. Kasi Walang nagtuwid sa kanila. ano na yun eh. Kaya ngayon humihina sila. Kasi inculcate yung mind kasi Oo. dun sa teachings niya before. Natanglan na. teaching ng tao yun yung humanism. Kaninintigan ng Sa sobrang talino niya, biro, pagka sumasagot siya, talagang
Yung sa ano lang po di ba? Yung Kemel Chanko. Taong ba mga priest Kahit Iglesia ni Cristo, wala. Kahit Hindi nga na po nakapagsalita. Kahit nga po yung salitang ulol na hindi, May meaning na siya hindi doon. talaga pwede. Oo, nabibigyan niya talaga May ng meaning justification ng sarili niya talaga. Wala. Gumagamit siya ng dictionary doon. Hindi talaga niya. Yung daw word na GAGO. Hindi daw. Sinabi niya, di ba kayo mga taga-UP ang naglagay niya ng meaning? Gagamitin ko rin sa inyo. Kaya kayo, mga GAGO kayo. Yung salitang gano'n. Kita hindi niyo. niya talaga. Ginamit niya, sino ang naglagay ng meaning? Yung mga taga-UP raw. Kasi po siya, yung pinaka-presidente ng UP, pinsang buo niya. Kaya sabi niya, GIGO yung pinsang ko ngayon. Daw, product siya ng UP. Kaya ang talino ng tao, ipapahamak yung sarili. Pero pastor, na ano ako dito sa topic na to, Nasa no, kailangan ma-experience mo, tama, pastor, ang Holy Spirit. Spirit. Yes. Para nang sa ganon, may impart mo. sa iba. ma-impart. Kasi po nangyari yung dati po si Lucio, si Lucio numatin na dito. Ay, ganun. The same po yung nangyari sa amin na sa akin nung yung galit na galit din sa pamangkin. So ngayon, nandoon siya sa process na sobrang galit. Dahil nga po na-experience ko yung pangyayari nung ako ng bakasyon. So, na-share ko sa kanya. Maluha-luha siya. Sabi ko, Enlighten, no? oo, alisin mo na yung galit mo. Yes. Kasi hindi yung para sa iyo. Kasi unang-una, anong makikita mo? Mga laya sila ikaw, meron ka ng angal na tamnan ka na, dapat yun ang mag-manifest na sa iyo. So, kasi sobrang ngit-ngit na pastor, talagang yung parang katulad ko din na isinumpanan niya. Kasi So, yung tama. yung emosyon ng tao, uncontrollable. Kung Na human, kailangan ma-experience mo yung pangyayari para ma-testify mo. ma-testify. Tapos may nagsusulsul pa. Ma-testify. May nagsusulsul pang tanim. Sabi ko ganyan ako noon sa'yo. Pero noong naranasan ko mismo, yung pangyayari na yun, sabi ko, nabago. Amen. Nabago yung sa akin, sabi ko. Kaya ganyan nakikita ko sarili ko sa'yo. Sabi ko ganyan. Kaya yung word na nung tayo naging Christian, word na parang patilugi, yung word ng patilugi, hindi naman hindi pangit na mangyayari sa akin. Nagpaparaya tayo for the sake ng, di ba? Ng gospel. Hindi natin pinagigiitan yung gusto natin. Yan ang kasi kalooban ng Lord. Hindi na nga tayo nasusunod sa sarili natin. It is the Lord. Lord's ang nasusunod. Lord's will ang nasusunod. Hindi na yung sa atin. Praise God. So hanggang doon lang po yung atin pong pag-aaral ngayong araw. The next week, ang tatalakayin naman po natin ay relevant din po doon sa atin pong paksa ngayon. Patungkol naman po sa ito po ay walking in the Spirit. Susunod naman po, how? Naman, lalagyan natin ng tanong, how to walk in the Spirit. Walking in the Spirit ngayon, then the next week po naman ay how to walk in the Holy Spirit. Hallelujah. So, dadako po tayo sa panalangin. Tapos, mananalangin din po tayo sa ating pong election na Yes po. gagawin po ngayon sa ano. Ang akin pong panalangin dyan, pagkatapos ng election, back to normal. Ano po, tama na merong kanya-kanyang bet. Okay po yun. Wala tayong choice kasi natin yun Kaya nga po ako, kung yung mag-endorse. So kung bigyan ng freedom lahat. Kasi matatalino lahat ng anak ng Diyos. Pang guidelines natin, ito lang po. So, may sinasabi ang scripture. So dito tayo kumuha ng basis. So, meron tayo kanya-kanyang choice kung sino po yung gusto nating iboto, no? Pero after that, kung siyempre isa lang naman mananalo, di ba? I-respect natin kung sino yung ipahihintulot, di ba? Ang mga PNP officers, ganun po sila. Sabi nila, lahat naman po ng mananalo, boss po namin. Di ba? Kaya no need na ipaalam pa namin yung aming boboto. No? Tama 'yun.
Tayo mga Pilipinos, magkaisa tayo, magkasundo tayo. Kung sino ilagay ng Lord, i-respect natin. Basta ang hope natin na kay Lord, Portahan. ipanalangin yung gagawing leader ng bansa natin. Amen. Di ba? Kung sino man siya, nawa, wag lang favorable sa ilang mga tao yung kanya ipatupad, kundi sa kapakanan ng lahat. Yes. Amen. Ganun dapat ang ating Thank you. Kaya yun ang ating po ipagpe-pray mamaya. Okay? Sige po. Tayo po ay mananalangin. Makapangyarihan Diyos, amin pong dinudulog sa iyo ang prayer request ni Ate Chat, ang dalangin, Panginoon, na patuloy na iyo pong ingatan si Miss Ina sa pagtitake niya ng kanyang pregnancy, Panginoon. Ano man po ang kanyang kalagayan ngayon, dalangin po namin, spare mo kanyang life kasama ng baby, Panginoon, na panatili mo pong nasa maayos na kondisyon ng kanila pong kalagayan. Hanggang sa siya po'y makapanganak, Lord God, ikaw ang siyang mag-iingat sa kanya, kasama ng kanya pong magiging baby, Panginoon. Sa iyo po namin sila ipinagkakatiwala, Panginoon, sapagkat ang buhay ay sa iyo nagmumula. Ikaw ang author ng buhay. Kaya Lord, dalangin po namin, ilayo mo sa anumang risk, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ni Miss Ina, Panginoon, kasama ng kanyang magiging baby, Panginoon. Sa iyo po namin sila, Lord, ipinagkakatiwalang mag-ina in Jesus' most precious name. Ganon din po, Panginoon, ang good health, Panginoon, ng kanya pong family. Patuloy na iingatan mo po, Panginoon, si Daddy Coco, Panginoon, kasama, Panginoon, nila Kirk, Panginoon, nila Carla, Panginoon, at ang mga kapatid ni Ate Chat sa iba't ibang mga bansa, Panginoon, kanyang mga loved ones, kanyang mother. Bless them with a good health, Panginoon. Ikaw ang patuloy na papatnubay at gagabay sa kanilang lahat. And let your spirit, Panginoon, na amin pong inaral ngayon, nawa o Diyos ay patuloy na kanila pong maisa sa buhay, Panginoon. Be with them, guide them, lead them, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Ngayon din po namin pinapanalangin, Lord God, hallelujah, hindi kami nagsasawang mag-declare, Panginoon, at lagi namin kinoconfess ang miracle healing of yours, Panginoon, sa buhay ni Mami Dory Palma. Thank you, Lord. Ikaw ang amin pong pinagtitiwalaan na Diyos na kung saan nakababatid, Panginoon, ang kanya pong kalalagayan. Kaya anuman po ang kanyang sitwasyon ngayon, anuman po, Panginoon, ang kanyang pinagdadaanan ngayon, Lord, spare mo ang kanyang buhay, Panginoon. Lord, i-establish mo sa kanya, Panginoon o Diyos, na ikaw ang Diyos na siyang may kakanya ng magpagaling, Panginoon po sa kanya. Kaya lagi po namin ito kino-confess. Kaya hayaan mo po yung lakas na kailangan ng kanyang katawan, Panginoon. Ikaw ang mag-provide, Panginoon o Diyos. At hayaan mo po, Panginoon, na i-comfort mo yung kanyang family, lalo na si Ate Chi, na kung saan siya po yung personal nag-aasikaso, Panginoon po sa kanyang mother. Comfort mo siya kasama ng kanyang mga loved ones, na ikaw, Panginoon, ang siyang may control ng buhay, Panginoon, ni Mami Dory, Panginoon. Kaya Diyos, ano man po ang Lord God, desire ng kanyang buong pamilya para kay Mami Dory, yun po yung aming laging ipinapanalangin po sa iyo. Hallelujah. Extension of life, Panginoon, ay patuloy na i-establish mo sa kanya pong buhay. Hallelujah. Salamat po ng marami sa mga medical procedures na kanyang pinagdadaanan. Malalagpasan niya po ito. Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po namin ito lahat ipinagkakatiwala. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat din po, Panginoon, sapagkat yung mga katugunan sa mga kahilingan ng bawat mga kapatiran na kung saan ay ipinre-request po namin, nabalitaan po namin na ito po ay ginrant mo, Panginoon. Salamat. Ikaw ang Diyos na siyang gumagawa ng himala sa buhay nila, Ate Rosana Gabriel de Guzman, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa kanyang buhay, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Be with them sa kanya pong mga mahal sa buhay, sa kanyang mga anak, saan po sila naroroon. Ikaw ang gagawa at kikilos sa kanilang lahat. In the name of Jesus Christ. At sa lahat, Panginoon, ng bawat mga request, Panginoon, ng bawat mga kapatid, kanina na-mention na rin po namin ang Lord God, continuous declaration namin, Panginoon, sa buhay, Panginoon, hallelujah, ni Ate Linda, Panginoon, ipagkaloob ang kagalingan, Panginoon, po sa kanya. Dinideclare po namin ito, Panginoon, na biyayaan mo, Panginoon, na maayos na kalagayan ng kanyang physical health si Ate Linda, Lord God, in the name
of Jesus Christ. Amen. Lord, sa iyo rin po namin pinapanalangin ang aming pong upcoming election this coming Yes, Monday. Lord. Hallelujah. Alam mo po, nababatid mo kung sino-sino yung aming mga choices, Panginoon. From national to local, Panginoon, na posisyon, dalangin po namin, O Diyos, sino man po ang iyong iaalaw, Panginoon, among our bets, Panginoon, Lord, dalangin po namin na sila po, Panginoong lahat ay amin pong ire-respect, Panginoon, at bibiyayaan mo sila, Panginoon, ng kaintindihan, kaunawaan, na hindi po lang sila, Panginoon, maglilingkod sa ilang mga tao na kung saan pili nilang paglingkuran, kundi sila po ay maglilingkod sa sambayan ng Pilipino, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ipatupad nila ang batas, Panginoon, ng maayos at mabuti. At dalangin po namin maging panuntunan nila. Sino man po na sila pong mga mananalo, Panginoon, maging panuntunan nila, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos. Ikaw ang nagsabi sa iyong mga salita, Panginoon, blessed is the nation whose God is the Lord. Kaya hinihiling po namin, sino man po yung mga tao, Panginoon, na kung saan ay ipinirepair mo, Panginoon, na maging pangunahing leader ng bansa, Panginoon po namin, Lord, mapulfill yung prophetic destiny ng Pilipinas, Panginoon. Yung good and great na magaganap sa aming pong government, ganun din sa aming pong economy. Kaya sa iyo po namin lahat ito ipinagkakatiwala, Panginoon. Yung future ng bansa po namin, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Sinasaway namin, Panginoon, ano man pong katampalasan na gagawin ng devil para yung peaceful na election ay hindi magkaroon ng katuparan, Lord. Kinakancel namin, Panginoon. Ano man pong mga biases na gagawin ng enemies, Panginoon, sa lahat ng mga precinct, sa lahat ng mga provinces, Panginoon, hindi mo po pahihintulutan. At hayaan mo po, samahan mo, Panginoon, ang aming pong mga kapatid na mga kapulisan, na kung saan, Lord God, nagbabantay, Panginoon, para yung peace and order manatili sa bawat presinto, bawat probinsya na kung saan sila po ay naka-assign, Lord God. Ingatan mo sila, patnubayan mo sila, gabayan mo sila. At hayaan mo pong matapos, Panginoon, ang eleksyon, Panginoon, ng walang casualty, Panginoon, O Diyos. Bagkus, Panginoon, maayos na matatapos, Panginoon, ang botohan, Panginoon, this coming Monday, Lord God. Sa iyo po namin lahat ito pinagkakatiwala, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, ikaw ang nakababatid ng kinabukasan ng aming pong bansang Pilipinas. Lord God, lahat po kami umaasa sa iyo, Panginoong Yesus. Hallelujah. Kung ano po ang magiging resulta, Panginoon, ng aming pong election, Lord God. Lahat po ng dalangin namin na mayroon pong pasasalamat in Jesus' name. Amen. Amen. Sa closing prayer po natin, Ate Sol. Bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa mga salita mo na narinig po namin ngayon, kung paanong kami, Panginoon, ay nais mo na mamuhay ayon sa iyong kalooban, ay tulungan mo po kami na kami ay lumakad ayon sa patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu. Yes. Nais namin, Panginoon, na magawa ito sa aming mga buhay, kaya tulungan mo po kami na yung mga napag-aralan namin, lagi namin itong maalaala. Ikaw nga po, o banal na Espiritu, ang laging magpaalaala nito sa amin para araw-araw nga po, Panginoon, magawa namin ang mga tama na mga bagay na naisin mo, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kaya sa sarili naming lakas at karunungan ang mga bagay na ipinagagawa mo, kundi ito ay sa kapangyarihan mo po, o banal na Espiritu. Kaya dalangin din po namin yung mga kapatid namin na nasa live streaming. Ganon din po, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na yung naisin mo nga po ang aming pong magawa sa buhay na ito. At iyon ay sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo po ang bawat isang narito sa lugar na ito. Ganon din sa mga nasa live streaming. Ang kanal pong mga buhay ay patuloy mong pagpalain. Dalangin din po namin, O Diyos, na pagpalain mo lagi ang iyong lingkod na nagpahayag ng iyong mga salita. Salamat. Ang masaganang biyaya at pagpapala, ang anointing ay patuloy mo pong padaluin sa Kanya. Gayon din po kami, Panginoon, gamitin mo rin ang bawat isa sa amin. Darating ang panahon na ang bawat isa sa amin ay gagamitin mo rin mightily sa pangangaral at sa pagtuturo ng iyong mga salita. Salamat po, Amang Banal. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pong pag-uwi mamaya. Salamat po, Diyos. Lahat ng salamat at ang pinakamataas na papuri at parangal ay sa iyo namin iniaalay. Ito po ang aming panalangin
sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so maraming pong salamat sa inyong pagsama sa ating live streaming at mamaya po kita-kita po ulit tayo. Meron po uli ako live streaming. Yes. 7 Opo, p.m. Sinabihan po uli ako ni Bishop hanggang mamaya po ay magla-live stream po tayo. 7 p.m. po, kita-kita po ulit tayo. To God be all the glory. God bless us all. Keep safe always. Bumoto po tayo wisely sa Monday. Amen. God bless po.